Isang panukalang batas ang itinutulag ngayon sa Kamara na lalong bigyan ng dagdag benepisyo ang mga buntis na empleyado. Duda naman ang ilang grupo kung maipapasa ito dahil ilang probisyon nito na dito na inirekomendang isama sa reproductive health law ay tinanggal na. May news to go si Rida Reyes. 7 buwang buntis na sa kanyang ikatlong supling high school teacher na si Claire. Bagamat di na bago sa karanasan ng pagdadalang tao, aminado si Claire, walang kaparis ang hirap na pinagdaraanan ng isang expectant mom. Idagdag pa raw ang stress na nakukuha mula sa pagiging isang guro. May mga cramps na sa umaga, tapos yung sumasakit na yung ulo mo, bigla nahihilo ka na. Sobrang bigat ng katawan. Tapos yung, since ang room assignment ko nasa 3rd floor, minsan you have to move from one building to another. Tapos yung mga bata, hahanapin mo pa sila. Sa ganitong pagkakataon, napapa-absent na lang daw si Claire sa kanyang trabaho. Si Bernadette hindi nga napapa-absent pero malimit namang nalilate sa trabaho dahil sa matinding morning sickness. Hanggat maaari, umiiwas daw siya sa pag-absent lalo pat kailangan mag-ipon para sa panganganak. Pagising mo talaga, iba talaga yung pakiramdam. So kung pwede akong pumasok ng 11, malaking tulong na yun. Since 9 ako, may adjustment pa yung katawan ko para makapag-work ako na mas maayos. Pero kung ang padre de pamilyang si Eladio ang tatanungin, mas mabuti nga raw na wag na lang pumasok ang mga nagbubuntis. Ito raw ang kanyang napagtanto matapos makuna ng 4 na beses ang kanyang misis. Lalo na pag high risk ang babae, nakahiga lang yun sa bed eh. So bawal magtrabaho yan. Kailangan may alali na, yung husband nando doon. Dagdag na benepisyo para sa mga nagbubuntis na empleyado ang layo ng House Bill 6691. Sa ilalim ng panukalang batas, bibigyan ng isang araw ng medical leave kada buwan ang isang buntis na empleyado. Isa sa ilalim din sa flexible working hours ang empleyado na makararanas ng biglaang karamdamang may kinalaman sa kanyang pagbubuntis. Mas kailangan mag-ipon or magtabi ng mas malaking amount kasi hindi rin alam kung ano ang possibilities, kung magiging normal pa rin ba or kailangan maging cesarean na siya. Yes, opo. So kailangan. So napakalaking tulong. Sang-ayon naman sa panukala ang ilang women's rights group. Meron na tayong RH law na ang ibig sabihin ay pangangalagaan din talaga yung health, yung kalusugan, hindi lamang ng babaeng nagbubuntis, pero yung ipinagbubuntis din niya. Gayunman, malaking katanungan raw kung gaano kalaki ang tsansang maipasa ang House Bill, lalo pat ang mga probisyon ng maternity services na nirekomendang isama sa reproductive health law, tinanggal pala sa final deliberations ng RH law kamakailan. Pero hiling ng ilang grupo, sana raw ay hindi mauwi sa diskriminasyon ng manggagawang kababaihan ang paggawal sa kanila ng mas maraming benepisyo. In terms of halimbawa yung, di ba, alin ang pipiliin nila? O kung ikaw ay employer, syempre anong pipiliin mo? Nagagastos ka pa ng dagdag, samantalang kung single yan, di wala. Oo, kung lalaki yan, di wala. Ang kakababaihan yung next generation, nagbe-burn ng next generation. Di syempre gusto ba natin yung isang generation na ganito? Sila yung nagluluwal eh. Doon sila dapat lang at dapat lang na meron man lang pagkakalinga sa kanila. Rida Reyes, GMA News.